Nagsisimula ang pelikula sa isang retail chain store na tinatawag na Walmart kung saan puspusan ang paghahanda para sa Black Friday. Isang empleyado ng tindahan ang umakyat sa isang hanay ng mga hagdan upang ilagay ang isang banner na pangpromosyon sa itaas ng mga istante. Biglang may kakaibang mabilis na tumama sa bubong ng tindahan at bumagsak sa loob, na lumikha ng isang butas sa proseso. Agad na itinigil ng lalaki ang kanyang ginagawa at pumunta upang tingnan kung ano ang sanhi ng pinsalang ito. Hindi nagtagal ay nakita niya ang kakaibang tanawin, isang nakakadiri na patak ng laman ang tumalsik sa sahig ng tindahan. Pagkatapos ay maingat na nilapitan niya ito habang lumalabas ang nakakadiri mula sa gitna. Nagpapakita ito ng kakaibang hitsura ng parasito na may bibig na parang nakabuka sa isang dulo. Nang lapitan niya ito upang suriin ng mas malapit, ang parasito ay nagbuga ng puting nakakalaso na likido. Napuno ng nakakakilabot na hiyawan ang tindahan habang ang dugo ng empleyado ay tumalsik sa dingding sa likod. Sa ibang lugar sa parehong lungsod, binisita ng isang empleyado ng tindahan ng mga laruan na si Ken Bates ang tahanan ng kanyang dating asawa. Dumating siya para ihatid ang kanyang dalawang anak na babae bago siya pumunta sa kanyang trabaho sa tindahan ng We Love Toys. Napag-alaman na kamakailan ay nagpakasal ang kanyang dating asawa sa isang mayamang lalaki. Ngunit ang kanilang mga anak na babae ay nagreklamo na ang pamilya ng kanilang ina ay masyadong boring. Halatang mas gusto nilang makasama ang kanilang ama na si Ken. Gayunpaman, kailangang magtrabaho ni Ken kahit sa araw ng Thanksgiving kaya iniwan niya sila ng may mabigat na puso. Kasunod nito, pumunta siya sa lugar ng kanyang katrabaho, si Chris Gadecki upang sunduin ito. Si Chris pala ay isang mahiyain na lalaki na nakatira pa rin sa kanyang mga magulang. Mahinang nilalang ang tingin sa kanya ng kanyang ama at madalas siyang iniinsulto. Gayunpaman, may magandang pagkakaibigan sina Chris at Ken, na nagpapadali sa kanilang nakakapagod na buhay sa trabaho. Nagagalit ang dalawa habang papunta sa kanilang trabaho sa araw ng Thanksgiving. Sa kanilang paglalakbay, napansin nilang sarado ang Walmart, isang pangunahing retail store sa lugar, sa isang mahalagang araw. Hindi nila alam na ito ay nahawahan ng parasitic larvae mula pa kanina. Sa labas ng We Love Toys, isang mahabang pila ng mga sabik na customer ang naghihintay sa pagbubukas ng tindahan. Nakapila rin ang mag-asawa para bumili ng mga laruan para sa kanilang mga anak. Ang lalaki ay malinaw na hindi maganda ang pakiramdam at sinabi na ang kanyang bahagi ng tiyan ay sumasakit. Gayunpaman, sinabi ng kanyang asawa na sumakit ito dahil sa mahabang pila, kaya't magtiis pa upang hindi masayang ang pagpila nila sa buong araw. Makalipas ang ilang sandali, sina Ken at Chris ay sumali sa ilang iba pang mga katrabaho habang lahat sila ay naghahanda upang buksan ang tindahan para sa Black Friday. Nakikipagharutan si Ken sa isa niyang katrabaho na si Marnie na halatang ang dalawa ay may lihim na relasyon. Samantala, ang isang empleyado ay lumabas sa tindahan sa likod ng pinto upang manigarilyo. Maya-maya ay napansin niya ang isang mala-jelly na patak na nakakabit sa isa sa mga sasakyan sa parking lot. Siya ay lumapit upang tingnan ito ngunit nauwi sa hindi sinasadyang pagkakulong sa kanyang sarili. Pagkatapos ay kumatok siya sa pinto na umaasang may magbubukas nito. Ngunit sa nakakatakot na mga kaganapan, isang bagay na nakamamatay ang umatake sa kanyang likuran. Ang eksena ay biglang nagbago, sa loob ng tindahan kung saan ipinaalam sa mga empleyado na hindi sila makakatanggap ng bayad para sa gabi. Ang balitang ito ay lalong nagpalala ng kanilang galit, dahil napilitan na nga silang magtrabaho sa araw ng Thanksgiving ay wala pa itong bayad. Si Ken ay sinusundan ng bagong empleyadong si Emmett para sabihin handa na ang lahat para sa gabi. Matapos may handa ang lahat, sa wakas ay binuksan nila ang mga tindahan, at isang kawan ng mga customer ang tumatakbo sa loob. Nagsisimula silang maghanap ng mga laruan na parang baliw, binibili ang lahat ng maaari nilang makuha. Naging abala ang mga tauhan ng tindahan, kung saan kinailangang pangharapin ni Chris ang isang galit na customer. Pagkatapos ay nahawakan niya ang malapot na likido habang muling nilalagay ang isang kahon ng mga laruan. Napansin din ni Marnie ang isang matandang lalaki na walang gana na nakatingin sa kanya mula sa kabilang panig ng tindahan. Siya'y natatakot ngunit hindi na niya ito pinansin at bumalik sa trabaho. Habang abala ang lahat ng empleyado, isang masungit na matandang babae ang umupo sa upuan ni Santa Claus. Doon ay makikita natin ang parasito na nasa ilalim ng upuan. Sa ibang lugar sa tindahan, lumalala ang kamalasan ni Chris, dinala siya upang linisin ang suka ng isang tao. Ngunit ito ay talagang likido na itinago ng parasito.
Naimpeksyon na nito ang ilan sa mga customer na ginagawa silang mga halimaw. Naging abala si Chris sa paglilinis ng kalat ngunit nagulat siya nang salakayin siya ng mga infected na customer. Nagawa niyang mailigtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbagsak sa mga ito ng mga kahon ng laruan. Maya-maya, lumabas sa staff room ang isa pang empleyado, si Archie at nalilito nang makita ang resulta ng pakikibaka ni Chris. Iniuulat niya ang bagay na ito sa floor manager at ang kawawang si Chris ay nakulong sa storage room. Walang naniniwala sa kanya nang sinabi niyang una siyang inatake ng mga customer. Sa labas, ang isa pang empleyado, si Emmett ay inaatake din ng isang halimaw na babae. Naglabas siya ng puting likido na substance para mahawan siya, ngunit iniligtas siya ni Ken sa huling minuto. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa iba pang empleyado para sabihin sa kanila ang karanasan. Sinusubukan din nilang tumawag ng pulis, ngunit sa kanilang pagtataka, abala ang linya. Sa kabila ng lahat ng nangyari ay naninindigan ang manager ng tindahan na panatilihing bukas ang lugar sa buong gabi. Naniniwala siya na ang kanyang mga empleyado ay tumatanda lamang dahil sa hectic na schedule. Makalipas ang ilang sandali, na-seizure si Emmett at nagsimulang mag-mutate bilang isang karimari-marim na nilalang. Sinubukan siyang tulungan ng kahera na si Anita, ngunit agad siyang napatay nang iluwas sa kanya ni Emmett ang puting malapot na substance. Pagkatapos ay ganap siyang nag-transform sa isang halimaw at sinubukang atakihin ang iba. Sa kabutihang palad, agad siyang binaril ni Archie ng nail gun at itulak sa labas ng tindahan. Ngayon, tumawag ang grupo sa kalapit na tindahan upang humingi ng tulong ngunit nalaman na ang kanilang mga mamimili ay naging mga halimaw din. Nang humingi sila ng solusyon, hinihimok lang sila ng ginang sa kabilang dulo na paghiwalayin ang mga nagkasakit na mamimili sa mga malulusog. Makalipas ang ilang segundo, biglang natapos ang tawag sa telepono, na nagpapahiwatig na ang ibang tindahan ay ganap na kinuha ng mga halimaw. Sa susunod na eksena, nagpasya ang mga empleyado na magtago hanggang sa matapos ang lahat. Nag-aalala pa rin ang manager na baka hindi makakuha ng sapat na benta ngayong gabi, ngunit pinatahimik siya ng iba. Nang magsimula na ring maging halimaw si Anita, mabilis silang tumakbo papunta sa sales floor. Dahil sa mga nakita nila, nagulat at natakot sila dahil sa mga dugo sa mga sahig at kinakaladkad pa ng isang babae ang kalahati ng katawan ng isang tao. Nakita ng mga empleyadong sina Archie, Brian, at Chris na mas maraming customer ang darating sa tindahan. Kaya, isinapanganib nila ang kanilang buhay upang isara ang pangunahing pasukan, na nagbibigay ng pagkakataon sa iba na tumakas patungo sa silid ng imbakan sa likod. Samantala, tumungo si Ken sa banyo upang maghanap ng isang bote ng whiskey na itinago niya doon. Ang manager, na nandoon din, ay nakita siyang naghahanap ng isang bagay at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sa sandaling ito ay isang customer na halimaw ang lumabas mula sa isa sa mga stall ng banyo at inatake si Ken. Ngunit siya at ang manager kahit papaano ay naitulak ang halimaw at nakatakbo palabas. Sabay-sabay na napansin ni Marnie ang mga naging halimaw na mga tao na nagtitipon sa mundo. Pumunta siya sa labas upang suriin ito at nalaman na ang mga ito ay pinagsasama ang kanilang mga sarili upang maging higanteng parasito na lumalaki bawat minuto. Nag-aalala siya kaya nagmadali siyang tumakbo pabalik sa tindahan kung saan sinabi ito kay Ken at sa iba pang empleyado. Sa wakas ay isinara na nila ang lahat ng pinto para mas maraming tao ang hindi makapasok sa tindahan. Bigla nilang napansin ang sasakyan ng pulis na patungo sa kanilang kinaroroonan. Nakahinga ng maluwag ang grupo ngunit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan. Dumiretso ang kotse sa tindahan na nagbibigay daan para makapasok ang mga halimaw. Tumakbo ang mga empleyado para iligtas ang kanilang buhay, ngunit inatake si Chris ng isang babaeng halimaw. Sinubukan ni Archie na tumulong, ngunit ang babae naman ay dumura ng malapot na sangkap at nahawa sa kanya. Gayunpaman, sinabihan ni Archie si Chris na tumakas at lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit si Archie sa kasamaang palad ay natalo at kinain ng halimaw. Kasunod nito, ang mga natitirang empleyado ay tumakbo sa likod ng tindahan habang sinusundan sila ng isang naging halimaw na si Emmett. Sa kabutihang palad ay mabilis siyang tinapos ni Marnie sa tulong ng isang kalapit na steel wrench. Ngayon, ang natitirang mga empleyado ay ang manager, si Ken, Brian, Chris at si Marnie. Sa kasamaang palad, ang kuryente ay nawala, at sila ay napipilitang gumamit ng mga kumikinang na laruan upang ilawan ang silid. Wala na silang pagpipilian kundi manatili sa lugar hanggang sa makontrol ang sitwasyon.
Makalipas ang ilang oras, inilabas ni Marnie ang turkey mula sa refrigerator at sabay nila itong kinain ng nasisiyahan. Ngunit ang kanilang masayang sandali ay muling naputol ng mag-away ang matalik na magkaibigan. Minaliit ni Chris si Ken sa pagtatrabaho sa isang retail na trabaho at sa pakikipag-date kay Marnie, na kalahati ng kanyang edad. Sa gulat ng lahat, sinabi ng babae na hindi siya nito nililigawan na mas lalong ikinadurog ng puso ni Ken dahil akala niya may chemistry sila. Nabigo, nagpasya siyang umalis sa tindahan minsan at para sa lahat. Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa electric room at napag-usapan na maaari pa rin silang lumabas sa loading dock. Plano nila na kapag nakalabas na sila, maaari silang gumamit ng truck para takasan ang mga halimaw. Habang naghahanap sila ng mga bagay para buksan ang pinto ng pantalan, biglang muling nabuhay si Emmett at ngayon ay mas malakas na siya kaysa dati. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang pag-atake sa grupo at sa huli ay nakipagsuntukan siya kay Ken. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtagumpay si Ken na patumbahin siya ngunit nakagat sa proseso. Sinusubukan ng iba na iligtas siya, ngunit hiniling niya sa kanila na lumayo na iniisip na magiging halimaw din siya ngayon. Iminungkahi nila na putulin niya ang kanyang braso upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon ngunit tumanggi si Ken. Sa mabigat na puso, napilitan siyang iwanan ng grupo. Pagkatapos ay nagawa nilang buksan ang pinto ng pantalan at sumugod sa likod ng isang kalapit na truck. Samantala, si Ken na nagkulong sa loading dock, ay naghihintay na magbago ngunit sa ilang kadahilanan, nanatili siyang hindi apektado. Habang nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, isang babaeng may muta ang tumalon sa pintuan. Dahil dito, natarante si Ken kaya sinindihan niya ang isang stuffed toy para makaabala sa kanya at makapagtago sa likod ng mga istante. Bumalik sa truck, nakita ni Chris ang isang kawan ng mga halimaw na papalapit sa kanila na may buong bilis. Nagpanik siya at sinubukan na patakbuhin ang truck, ngunit hindi niya alam kung paano, at nang wala nang natitirang pagpipilian, bumalik siya sa grupo at sinabi sa kanila ang tungkol sa paparating na panganib. Ang mga mababangis na halimaw ay dumating sa lalong madaling panahon at nagsimulang sirain ang truck. Ngunit binuksan ng grupo ang likod na tindahan at kahit papaano ay nakarating sa tindahan bago pa sila makain ng mga halimaw. Pagdating sa loob, umakyat sila sa isang emergency exit na magdadala sa kanila sa taas ng bubong. Gayunpaman, ang isa pang problema ay lumitaw nang ang parasito na lumalaki sa loob ng tindahan ay lumabas sa mga lagusan ng bubong. Ito ay labis na nakakadismaya sa manager kung kaya't siya ay nagpahayag ng isang taus-pusong pananalita tungkol sa kung gaano siya napupuot sa mga mamimili. Pagkatapos, tumalon siya sa vent, sadyang itinulak ang parasito palayo sa bubong. Bumalik sa loob ng tindahan, nagsusuot si Ken ng mga roller skate at nagtatago sa likod ng mga istante mula sa halimaw na babae. Nag-set up siya ng ilang mga bitag at distractions, ngunit ang halimaw ay medyo matalino na sa huli ay nahanap siya at kinaladkad sa silid. Napansin ni Ken na siya rin ang bastos na babae na pinagsilbihan niya sa tindahan kanina. Di nagtagal, dinala siya ng halimaw na babae sa parasito, ngunit nagawa niyang mahampas ito at makatakas. Pagbalik sa bubong, nakakagulat na isiniwalat ni Brian na siya ang kumagat kay Ken at hindi ang isang halimaw. Matagal na siyang nagagalit kay Ken at gusto niyang kunin ang pagkakataong ito upang mawala na siya ng tuluyan. Galit na galit sa paghahayag, tinawag siya ni Marnie na isang halimaw na tao at sinimulan siyang hampasin. Nagkaroon ng gulo at pareho silang nahulog sa bubong, ngunit sa kabutihang palad ay napunta sila sa isang basurahan at ligtas. Hindi nagtagal ay sumunod din si Chris at napadpad din sa isang tambak ng basura. Kasunod nito, lumabas ang tatlo sa basurahan at tumakbo sa parking lot para kumuha ng kotse. Ang buong tindahan ay napuno na ngayon ng napakalaking parasito na malapit nang sumabog anumang segundo. Makalipas ang ilang segundo, kinilabutan ang grupo na masaksihan ang parasito na umuusbong mula sa tuktok ng tindahan. Ang buong lugar ay nasusunog at ang maliit na parasito ay naging isang higanteng halimaw na 100 beses na mas mapanganib kaysa sa iba. Pagkatapos ay napansin ni Brian na ang parasito ay binubuo ng lahat ng mga mamimili at sinasabing makakalusot siya sa kanila gamit ang kanyang mga kasanayan sa pamamahala. Ang dalawa ay hindi naniniwala sa kanya, ngunit determinado si Brian na pakalmeyin ang malaking mamimili na halimaw. Naglalakad siya patungo sa higanteng halimaw na malinaw ang tanaw, na parang lalapit siya sa isang customer na sinusubukang mag-alok ng produkto sa kanya. Nakapagtataka, tila nakikinig sa kanya ang parasito at nagrereklamo pa, ngunit nang naisip nilang gumana ang plano ay sinipa nito si Brian na agad niyang ikinamatay.
Si Chris at Marnie ay natakot na masaksihan ang kanyang trahedya na kamatayan at nagsimulang mawalan ng pag-asa. Ngunit nang tila wala ng liwanag na darating, nagpakita si Ken na tumatakbo patungo sa kanila dala ang mga susi ng kanyang SUV. Pagkatapos ay sumugod sila patungo sa sasakyan ngunit inatake ng higanteng halimaw sa kalagitnaan. Sa sandaling ito, napagtanto ng grupo na kailangang may isang magsakripisyo upang mabuhay ang iba. Dahil si Ken ay isang matapang na lalaki, pinili niyang magsakripisyo para sa kanyang matalik na kaibigan at sa kanyang iniibig na babae. Siya ay nagsimulang sumigaw sa halimaw habang ang dalawa ay mabilis na tumakbo palayo sa sasakyan. Biglang nakakita si Chris ng forklift sa malapit at nakakuha ng magandang ideya. Mabilis siyang sumakay dito at nilapitan ng halimaw, na sa tingin niya ay tao ang sasakyan. Pagkatapos ay sinusubukan nitong sumanib sa forklift sa pamamagitan ng paglalagay ng malagkit na lambat ng puting substance dito. Ngunit hinila ni Chris ang forklift palayo sa halimaw at tumalon ilang segundo bago kunin ng halimaw ang forklift. Ang matalim na bagay sa forklift ay tumama mismo sa mata ng halimaw, na naging dahilan upang mahulog ito sa apoy. Ang tatlo ay nanunood habang nasusunog ang higanteng halimaw hanggang sa mamatay. Nagtatapos ang pelikula nang makatakas sila sa kanilang sasakyan, ngunit habang nasa daan, mas marami silang nakikitang malalaking halimaw na umuusbong mula sa ibang mga tindahan. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!